Heto na mga kapatid mula kay Maharlika TV, 'no. Alam nyo ba yung Santa Barbara Project dati mga tol ng dating President Marcos mga tol? Kasi dati mga tol, sa mga hindi nakakaalam sa mga Gen Z 'no, na ayaw kay Marcos mga tol. Before pa tayo umorder ng mga kagamitan dati, ngayon 'di ba ino-order na lang natin yung mga rocket natin, mga missile. Dati 'no, Pilipinas meron tayong project at tayo mismo yung nagde-develop ng sarili nating missile mga tol. Maunlad naman talaga Pilipinas dati at ina-idol nga tayo ng ibang bansa. Actually mas nauunahan pa nga natin sila katulad ng Singapore, 'di ba? Korea gano'n din. Pero yun nga lang, dahil sa kasakiman ng ilang mga mga pangalan at politika mga tol, eto na nga nangyari sa Pilipinas mga tol. Meron tayong napakalaking bahagi ng tubig, napapalibutan tayo ng tubig pero napakaunti ng barko natin at wala tayong sariling mga panlaban mga tol. Lahat ino-order pa natin sa ibang bansa kaya gumagastos tayo ng malaki 'no. Pero eto mula rito sa videong panonoorin natin, Filipino-made rocket Project Santa Barbara reopen 'no. Totoo nga ba na bubuksan na ulit 'to at sisimulan na ulit ng another Marcos mga kapatid 'no. Well, 'wag na natin patagalin 'to 'no, total wala na rin naman tayong iniintay na. Nakalagay po ang link sa ibaba nitong video panonoorin natin 'no. Panoorin na natin 'to mga tol. Ayan na. Ikalabing-dalawa ng Marso taong 1972, matagumpay na nailunsad ng Philippine Navy ang isang gawang Pinoy na missile. Ito ay bahagi ng missile program ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na tinawag nilang Project Santa Barbara. Layunin ng naturang proyekto na magkaroon ng locally made na mga missile ang Pilipinas. Nang sa gayon ay hindi na tayo umasa pa sa ibang bansa na depensahan ang ating sariling lupa. 'Di ba? 'Di ba? O ngayon ano nangyari 'no? So nagtagumpay ba yung EDSA Revolution? Na isine-celebrate ng mga Pilipino kada taon pero hindi, paunti ng paunti na yung nagse-celebrate ngayon, eh. Pero anong resulta, mga tol? O eto tayo ngayon, nakikita ninyo kung paano tayo api-apihin ng ibang bansa, mga tol. At masyado tayong umaasa sa tulong ng iba. Nang sa gayon ay hindi na tayo umasa pa sa ibang bansa na depensahan ang ating sariling lupa. Ngunit bagamat naging matagumpay ang Project Santa Barbara, subalit ano ang dahilan kung bakit bigla na lamang itong naglaho na parang bula? Bago tayo magpatuloy mga kapatid, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Noong kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng 1947 hanggang 1991, kung saan sa mga panahon na iyon mainit ang geopolitical na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union. Matindi ang tunggalian ng dalawang makapangyarihang bansa, nagpapaligsahan ng dalawang superpower sa kanilang mga nuclear arsenal at conventional military deployment. Gayon din sa psychological warfare, propaganda campaign, technological competition, katulad ng sa space race at marami pang iba. Noon pa man, suportado na ng gobyerno ng US ang mga bansang lumalaban sa komunista, habang pinupunduhan naman ng gobyerno ng Soviet ang mga makakaliwa at revolusyon sa buong mundo. Bagamat ang Pilipinas sa mga panahong iyon ay hindi direktang pumapapil sa Cold War, ngunit dahil kaalyado tayo ng Amerika at ang ating bansa ay nasa estratehikong lokasyon sa Pasipiko, magiging isang mahalagang base militar ng US ang bansa na siya namang magbibigay ng malaking potensyal na magiging target tayo sa lumalaking komunismo noon sa Southeast Asia. Sa mga panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Marcos, mayroon na noong dalawang malalaking base militar ang Amerika sa bansa. Ito ay ang Clark Air Base at ang Subic Bay Naval Base. Ngunit sa gitna ng pag-alis ng sandatahang lakas ng Amerika sa Indochina, nangamba noon si Pangulong Marcos na maaring babawiin din ng US ang kanilang puwersa na nakatalaga sa bansa, na kung saan malaki ang may tutulong ng tropang Amerika sa Pilipinas, ukol sa lumalalang banta ng mabilis na paglawak noon ng mga komunista. Kaya upang masiguro ng Pangulo na magkakaroon ng depensa ang ating bansa, doon na nabuo ang Project Santa Barbara.
Ang naturang proyekto ng Rehimeng Marcos ay kinasangkutan ng Philippine Navy, mga engineers at grupo ng mga Pilipinong siyentista na Iba. kung saan kabilang sa missile na gagawin ay ang Bukang Liwayway Multiple Rocket Launcher, Sumpak Multiple Rocket Launcher at ang Anti-Typhoon Missile. Mhm. Ang Bukang Liwayway Multiple Rocket Launcher ay isang unguided 180mm surface-to-surface rocket system. Sinaliksik ito at binuo ng mga Pilipino, German engineers at mga scientists. Mhm. Ang Sumpak Multiple Rocket Launcher naman na unang pinangalanan bilang Mobile Assault Rocket Combat Operational System o MARCOS ay isang trailer-mounted modular na unang ginawa ng Philippine Air Force noong 1981. No mga panahon na yan, advance na to, no? Advance na yung mga rocket na yan. Siyempre, katulad naman ng mga weapon, katulad ng sa mga gamit ng Amerika dati, yun yung pinaka-advance nila. At sa paglipas ng panahon, na naa-upgrade at namo-modify pa nila at mas napapalakas pa nila. Ganon din sana dito sa Pilipinas mga tol, no? Kung naipagpatuloy to, syempre ng mga panahon na to, advance na yan. Kung naipagpatuloy yan, habang lumilipas ang panahon, since meron na tayong resource, no? Nade-develop pa sana yan, naa-upgrade pa, ng naa-upgrade. Ngayon, 'di ba, napaguhulihan tayo mga tol, tagapagmana ng mga napaglumaan. Wala eh. Anong problema mga tol? Alamin natin dito sa video 'to. Bakit nga ba nahinto, no, itong proyektong 'to? Sa pamamagitan ng Project Santa Barbara, binago ang multiple rocket launcher na ito bilang truck-mounted version nang sa gayon ay mas lalo pang mapahusay ang mobility at stability nito at nilayon para sa iba't ibang mga application tulad ng kakayahan nitong magpaputok ng standard 70mm high explosive anti-tank, folding fin aerial rocket at anti-ship missile. Samantala, ang anti-typhoon missile ay limitado ang naging impormasyon ngunit base sa mga nakalabas na report, ang missile umano na ito ay nakadesenyo para sa makakapal na ulap na dulot ng bagyo upang maprotektahan ang mga piloto at ang aircraft sa panganib na nagmumula sa mga ulap kapag bumabagyo. Katulad umano sa isang surface-to-air missile ang anti-typhoon missile, ngunit sa halip na isang explosive warhead ang gagamitin, kahoy na rocket head ang taglay nito na naglalaman ng humigit kumulang kalahating kilo ng silver iodide. Ika-12 ng Marso taong 1972, mula sa 37 mga pagsubok na ginanap sa Caballo Island at Fort Magsaysay, sa kauna-unahang pagkakataon naging matagumpay ang huling test ng mga prototype ng naturang rocket system, kung saan mula sa test site nakarating ang missile hanggang sa South China Sea. Ang naturang rocket system kapatid ay pinangalanan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang Bongbong 2. Samantala ang National Aeronautics and Space Administration ng Amerika o NASA ay nilarawan ang mga armas na ito bilang kauna-unahang liquid propellant rocket ng Pilipinas at katulad umano ang mga ito sa unguided artillery Katyusha ng Soviet. Base naman sa isang ulat na mula sa Amerika, ang naturang mga rocket ng Pilipinas ay mayroong saklaw na umaabot ng 7 milya na kung saan mayroon itong kakayahan na mag-intercept ng mga banta na manggagaling sa lupa, himpapawid at dagat. Sa tagumpay ng Rehimeng Marcos sa paggawa ng naturang missile system, ang pangalawang yugto ng plano ay ang paggawa ng marami sa mga missile at i-export sa ibang mga bansa na kaalyado ng Pilipinas. Biruin mo, mag-e-export pa pala tayo dati sana, no? Ngunit sa hindi malaman na dahilan, bigla na lamang misteryosong natigil ang naturang proyekto. Hanggang sa kasalukuyan, walang inilabas na report ukol sa kung bakit ipinatigil ang Project Santa Barbara gayong naging matagumpay naman ito. Hindi na natin kailangan pang sabihin kung bakit. Alam naman natin yan mga tol kung ano mga naging dahilan. Kahit nga yung nuclear power plant na proyekto ni Marcos na itigil din at napakarami pang mga proyektong na itigil din mga tol. 'Di ba? Kasi mula nung naalis siya sa pwesto, ayan na. Ayan na. At maging ang blueprint ng naturang proyekto ay hindi na umano matagpuan. Sa ngayon mga kapatid, makikita sa museo ng Philippine Navy ang isa sa nalalabing bongbong rocket na ginawa noon ng gobyernong Marcos, isang aktwal na patunay na kaya ring gumawa ng mga Pilipino ng matitinding armas. Ikaw kapatid, anong masasabi mo? Kaya naman talaga napakaraming magagaling, matatalinong mga inventor, scientist na mga Filipino engineers. Actually sila napapakinabangan sila sa ibang bansa mga tol. 'Di ba? Kahit nga yung mga sa simpleng graphic artist lang sa mga pelikula, sa mga Marvel movies na mga napapanood natin na may mga Pilipinong nagtatrabaho doon mga tol. Napakalupit, napakagaling nila mga tol. Dito sa bansa natin mga kapatid kasi alam niyo na kung anong problema, 'di ba? Mula nung nagbago na lahat mga kapatid. Pero ikaw tatanungin, no? Ano sa tingin mo kung naipagpatuloy sana 'to, no? Ganito kaya ang kalagayan ng Pilipinas ngayon o isa tayo sa mga superpowers ngayon? Well, pwede kang magbigay ng komento, pwede kang magbigay ng iyong opinion, ng iyong saloobin mga kapatid, no? Libre naman ang comments sa ibaba.
Alright, so hanggang sa muli, maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.